Magandang oras mga ka-good news. Ito ngayon ang hot issue sa Senado, ang tungkol sa bangayan nina Sara Duterte, ang Vice Presidente, at ni Tamba at ng kaibigan ni Tamba na isang congressman din, na binanggit ni Sara at sinasabi na itong dalawang ito na tao, si Tamba at si Ko, yung kaibigan ni Tamba, ang nagkukontrol ng mga OBP budget ng mga opisyal ng gobyerno. Sabihin natin senador at congressman, kasama na siya diyan. Well, marami ang nagsabi na ipa-impeach na si Sara Duterte kasi hindi na siya parang ini-small niya na lang ang imbitasyon ng Senado para sa investigasyon ng mga dapat na i-liquidate na pera ng gobyerno, yung binigay na budget na biglang naglaho ng 11 days lang sa kamay ni Inday Sara. Kaya ito kilala naman natin to, si Trillanes, ngayon ay mag-file daw siya ng impeachment case laban kay Vice Presidenteng Sara Duterte. Atin pakinggan si Trillanes dito sa video ito. Kahit kaalyado ka ni President Marcos, mahirapan kang mag-convict, no? And successor siya. Anything that happens, then dapat yun ang magbibigay sa iyo ng motivation to do the right thing, no? To do that thing because you know that it's right. So yan yung tinitignan natin. Ngayon, politically, yung sinasabi mo, yung political timing, political context, gaya nga nasabi ko, the first half ng termino ng sitting president, that is where he is most influential politically, no? So that's where the power is concentrated dun sa first half. Pag second half, pag natapos na eleksyon, mabilis yan, mabilis bumitaw yan. Kaya nga ang nangyari doon sa mga impeachment na nakaraan, nangyari siya ng first half, no? Yung kay Chief Justice Corona noon nangyari ng 2012 ng January yun na transfer yun sa Senate. Ano siya? Talagang parang wala ngang build up towards that, no? Basta talagang nakita lang ni President Aquino that si late Chief Justice Corona was not fit to hold the office of Chief Justice. Mm-hmm. At merong national interest na matanggal siya sa pwesto na yon. Di tinuloy. Pwede pala yan. Wala yung political conditions. So nangyari yun. And the people saw na may basis naman pala later on. Okay. Pero hindi naman kaya ma-flip ng mga Duterte yung script, or for lack of a better word, no? Or use this to their advantage para sabihin sa mga tao, kita nyo na what we have been saying all along was correct. Talagang ginigipit lang kami. Lahat ng mga nangyayari na to, all this was meant to actually pressure us para tanggalin kami sa pwesto. Baka naman magamit nila yung ganyang effort to their advantage. Yan yung kanilang magiging communications plan. Ganun yung kanilang pang-counter, no? Pero yung narrative dapat dito ang nagko-control yung Marcos administration. Kasi ito yung narrative. Kailangan nilang kumbinsihin yung taong bayan na nararapat tanggalin sa pwesto si Sara Duterte because you saw for yourself kung paano siya as a person. Tama. Di ba? Sabi ko nga using the street term may topak Di ba? May topak. Tapos bibigyan mo ng power ng presidency to later on. Right now, ang power ng vice presidency hawak niya and successor siya. Anything that happens to the president, she can be president at any moment. And along with that, eligible siya to run for re-election sa 2028. Ngayon, yung narrative, counter-narrative,
ano yan given yan. Hindi ka pwedeng magpapadikta dun sa potential na sasabihin nila. Kasi pagka ganun, parang ikaw yung nire-remote control nung kalaban mo. Tama. Hindi, dapat gawin mo yung nararapat. And yun na yun, makikita naman ng taong bayan kung tama yung nangyayari. Ultimately, it will all boil down to numbers, no? Ito pinag-uusapan natin, of course, lahat naman to hypothetical na and speculative dahil wala pa naman talagang fina-file, no? Pero ultimately, ang magiging clincher dyan, kung meron bang enough numbers sa Senado to remove her by impeachment, and by removing her, hindi na siya pwedeng tumakbo for public office. Diba? Yan ang pinaka outcome. Meron ba siya numero so far sa tingin nyo? Kung ngayon mangyayari yan, yung si BBM for in favor of removing the Vice President. I believe so, no? Sabi ko nga, having gone through an impeachment process myself, no, meron kang basis as a senator, no, as a representative of the people at large. Meron kang basis kung masasabi mong justified yung magiging hatol mo, whether conviction or acquittal. Ngayon, yan na ngayon yung isusupply ng ebidensya na ilalabas. Kung how yung ilalabas na ebidensya sa impeachment trial, may hirapan. Kahit kaalyado ka ni President Marcos, may hirapan kang mag-convict, no? Kaya kailangan medyo solid yung ebidensya mo. So yan yung legal component. Then yung political component, kailangan ito yung pag-articulate through an effective communications plan. Pag na-articulate yan sa taong bayan na ito yung ginawa ni Sara Duterte, ito yung mga krimen niya, kaya karapat-dapat lang siya matanggal. Tama. Yan ang ginagawa ng mga Duterte ng mga nakaraang buwan na sinisiraan, gumagawa ng video na nagpulburon si PBBM at lahat-lahat na ng mga sinasabi na masasamang salita tungkol sa presidente. Yan ang ibig sabihin ni Trillanes, ang pag-articulate, yung iano mo sa taong bayan, i-condition mo yung mga utak na may kasalanan talaga para matanggal sa pwesto or ma-impeach. Pero sa palagay ko naman, kung majority ang numbers ng Congress at saka ng Senate, kung majority ang sa presidente, ay ma-impeach talaga si Sara. Sa palagay ko lang yun. Hindi naman ako eksperto sa batas, pero yung palagi ang ating naririnig tungkol sa voting ng majority. Majority rules, sabi nga. Kaya ito, tapusin na natin ang video. Pagka na-achieve yun through an effective communications plan, so yung political component na yun naman ngayon yung magpapadali sa decision ng mga senador to convict, no? Kasi pagka yung taong bayan ay nakumbinsi na ay dapat lang palang tanggalin, madali sila mag-convict, no? So yan yung mga aspeto na kailangan titignan, hindi lang nga yung purely legal, no? Kasi may political component dyan. Ayan, so nanganganib dito ang karera ni BP Sara. Tama nga yung ginawa niyang comics na merong nag-iisang ibon na iniwan ng mga kaibigan niya na ibon. Yun yung kanyang comics na worth 10 million pesos na napansin nila Ontiveros. Yun pala, totoo yung kwento na yun na iniwan na siya ng kanyang mga kapanalig. Siya yung ibon. Kaya dito ay dapat mag-isip-isip si Sara kung babalik siya sa panig ng PBBM or titiwalag na siya. Kasi kung titiwalag siya ay babanatan talaga siya ng majority. Ayan, wala akong kinikilingan dito. Nagbigay lang tayo ng reaksyon. Pero kung sino man yung dapat ma-impeach para sa national interest ay i-impeach nyo na. Parang kay Alice Go, national threat, national interest si Alice Go, kaya dapat bigyan din ng
kaukulang pansin yan. Okay, so comment nyo ang mga saloobin nyo sa ating comment section mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. God bless the people of the Philippines.